Hey, what's up guys? This is Jonathan Urbuda. You're watching I Love Tansyong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Just click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. And if you're using your social media like Twitter, Facebook, and Instagram, please do follow me. It's at ilovetansyong.com. Hey guys, ito magdidikit ako ngayon ng magdidikit ako ng mga sticker kasi may mga nauwi ako mga sticker sa YouTube, diba? So kailangan ko siyang gamitin. So mga YouTube fan fest kasi ito eh. So maghahanap ako ng ito, maganda yung to. Guys, Hisense, goodbye Hisense. Palitan na kita ng YouTube. Ganda na siya. Ganda na ba? Tapos, ito guys, nilikitan natin to na logo ng YouTube. Goodbye, TCL. Yan. Tabingi pa. Hey, good morning guys. Ito, ngayon nasa EDSA ako. Papunta ako ngayong hardware. Maghanap ako ng mga mabibilhan na pump kasi nabumara na naman yung CR ko. Tara, samahan nyo ako. Unfortunately, sarado ngayon kasi linggo pala, sarado yung mga hardware. Ayoko na rin pumunta ng mall dahil mahal ang mga pump doon at kung mga ano mga accessories na mabibili doon, medyo mas mahal kasi nga mall, di ba? So maghanap ako ng yung mga sa sidewalk. Meron dito sa may ilalim ng Mandaluyong ng MRT. Titingnan ko baka bukas sila. Tara. Ay, nakarating na ako. Dito ako sa elevator. Isa lang ako. So ayun nga guys, nakabili ako ng ito parang 75 pesos to. Nakabili ako doon sa may gilid-gilid lang. Hindi na ako dumiretso ng mall dahil mas mahal yata talaga doon. Goma siya, pang malakihan. May mas maliit nito pero sabi ko yung malaki na lang kasi nga bumara na naman ang aking CR. So ipapump ko siya and then nakakita rin ako 35 pesos. Bongga to para hindi na ako magdadampot ng mga alikabok. Ayan. So may ano kayang laman ito. Magagamit ko to pag naglilinis ako at may dinadampot akong mga alikabok. Hindi ko na kinakamay. Bongga, may walis siyang maliit. Alin? Okay. Ano ba to? Okay. Ito nga siya. Pag may pag may mga sulok-sulok na ganyan, para hindi na parang ganyan, pagbuhok, ganyan. Tapos, dadamputin ko na lang siya. Ayun! Guys, kagigising ko lang. Alas 12:30 na ng madaling araw. Lunes na pala. So, since mag-gym ako ngayon dahil wala kaming internet. Wala kaming internet dahil may maintenance from 12 midnight to 6 AM na to. So hindi ko matatapos ang 13 Reasons Why. Ano pa naman season 3, episode 6 na ako. So hindi ko matapos-tapos. Kaya mag-gym muna ako. Titimpla muna ako ng pampalaki ng katawan. So ito nga guys, natimpla ko na siya. Ito yung iinumin ko, titanium whey protein siya. Para makatulong, para lumakas din yung pagbubuhat ko. Tapos maghanda na rin ako ng sapatos. Mga lumain na ng sapatos. Ano na lang. So, tingnan mo, kapal iniwan pa yung basura dito guys. So, kapitbahay talaga. Diyos ko naman talaga alam kung bakit iniiwan yung basura dyan sa labas. Meron namang kasi nag-pick up ng basura dito, pinababa namin sa ilalim para doon itapon. Ewan ba kung bakit iniiwan dyan. Hindi ko alam kung tamad talaga yung homeowners niyan. Ay, kakabuisit. Sana mga ganyan, may penalty yung mga ganyan . Umuulan pala guys. Diyos ko.
Di ko alam, umuulan pala. Tawid, tawid, tawid. Diyan yung gym, guys. Tawid, tawid, tawid. Sira na yung sapatos ko, guys. So, butas-butas na. Ito pa yung suot ko kanina nung natulog ako. Hindi na ako nagpalit ng damit kasi sayang sa labahan. Walang katao-tao, guys. Ayan. Walang katao-tao kaya ako lang mag-isa. Solo ko lahat. Papakita ko lang sa inyo kasi nga part of my decluttering yung mga dala-dala kong mga papel simula pa nung buong buhay ko. Pinakita ko na to sa last na mga video ko. Ito yung mga paper na mga sinusulat ko simula nung college ako, high school ako, hanggang sa nag-online writer ako. So ipapakita ko lang sa inyo bago ko siya itatapon kasi pinag-isipan ko siya, guys, na itapon ko ba or hindi kasi nga sobrang masikip na siya dito. Instead na i-store ko siya dito sa bahay, paglalagyan ko na lang, ilalagyan ko na lang ng gamit, diba? So, comment kayo, guys, kung itatapon ko ba to or hindi. Kasi nga, mahalaga rin sa akin to. So, ipapakita ko lang siya sa inyo. At least, meron akong documentation. Sobrang hilig ko talagang magsulat. Simula nung bata pa ako, talagang pangarap ko lang magsulat ng mga tula, mga kung ano-anong ganyan. So, wala lang akong medium kung anong platform yung pagsusulatan. Kasi hindi naman uso yung blog dati, hindi rin uso yung mga online diary. So, ang unang-unang kong ginagawa dati is more on notebook, yung mga diary na gano'n, tsaka journal, ganyan. Nung pag high school ako, siguro mga 14 ako noon or 15, pumasok ako sa San Isidro High School. So, ito yung pinaka-newspaper namin dati. So, ang president pa namin dati ay si Gloria. So, ano ba ako dati dito? So, tingnan nga natin. Jonathan or Buddha. Yan, nagsusulat ako dito dati. Meron akong article. Love has come your way. Yan yung tula ko dati, guys. So, 4th year ako nagsulat nito. Ayan, no. Love has come your way. Ito yung tula ko dati. Oh my God. Gugupitin ko na lang siguro to. Tapos, frame. So, ayun. Ang pangalan ng namin ay The Dreamer. Yan, The Dreamer. Ito yung newspaper namin dati. Nung pag-graduate ko ng high school, nag-college ako dito sa University of Rizal System Binangonan Campus. First year, hindi pa ako sumama sa publication kasi sobrang alam ko na intimidate ako sa mga writer doon kasi ang mga publication kasi sa university namin is sobrang powerful. So, hindi ako sumama kasi na-intimidate ako sa mga writer kasi sobrang taas ang tingin sa kanila. So, ang ginawa ko, nakahanap ako ng medium, nagsusulat ako sa blog. Usong-uso yung dati yung blogspot. Susulat ako about diary, about sa school, mga ganun. So, na-index siya sa search engine sa Google, which is, sarili ko lang talaga siyang sikap na nagdi-design ako, web design, tapos nakita ng publication. So, saka ako nakasali doon para mag-design ng web version. Nakapasok ako doon, hindi ako yung parang nag-screen. Ni-refer lang ako na ito, marunong sa blog, marunong sa online content. Ang pangalan ng publication namin ay The Pillar Publication sa University of Rizal System, Binangonan. And then, design ako sa online, ganyan. Napunta rin ako sa paper. So, ang dami kong mga sinusulat, The Post, and then we also have, ang pangalan nito ay Speculum. Yan, Speculum. Ito yung mga list ng literary na mga literature. Yan. So, yan yung namin. Tapos, meron din kaming version na maliit. So, yan yung ginagawa namin ng publication namin sa school. And then, we also have yung mga mabilisang yung mabilisan na newsletter, yan. Yan, so mabilisan lang yung 1 week lang namin ipoproduce, so kailangan namin mag-produce, yan yun. Mga maliliit lang siya na spreadsheet.
Tapos pag malalaki naman, tabloid, ang pangalan naman namin is The Pillar. So malakihan naman to. Ito yung mga ano namin, ayan o. Pang malakihan naman siya. So ayan ang aking mga newspaper na nagsusulat ako dati. Tapos tinitreasure ko talaga siya. Tapos meron kaming magazine. Ang magazine naman na tawag namin is Le Pilier. Le Pilier, ano siya, pag magazine, ang tawag namin sa magazine namin is Le Pilier. Ang tabloid namin is The Pillar. Tapos yung literary namin, yung mga literature, it is Speculum. Tapos ang newsletter namin is The Post. So, hindi ko na mahahanap yung mga article ko dito. Alam ko merong, ayan, so yung about HIV, yan. So, sa tabloid namin yan. Nagsusulat. Ang dami na namin na-produce. And then, Le Pilier. And then, this one is The Pillar. And then, this one, ito yung Bumagyo. Ayan, so ayan yung tabloid namin guys. Sobrang daming content talaga nito. May sinusulat ako dito. Nagiging section editor ako dito. Ako yung nung pangalawang taon ko na-promote ako from junior writer into literary editor. So ako na yung may hawak ng Tagalog literary sa Speculum. So ako yung nag-i-edit nito, sa akin sinasubmit yung mga kung ano-anong tula or story para i-publish dito, and then ako yung mag-approve kung for revision ba to or for totally reject ba siya. And then ito yung first, alam ko meron ako ditong article, magazine Le Pilier, and then ito rin siya, Le Pilier, The Pillar. Yeah, Le Pilier to magazine. Tapos alam ko meron akong sinulat dito na tabloid. May section ako about ang pangalan, kasi nga may vlog ako, diba? So ang pangalan ng ano ko is Voyeur Vision. So yun yung pinaka pangalan ng section ko pag nasa editorial. So nagsusulat ako about story ko, about hinalain ko sa school, yung mga ganun, mga opinion, ganyan, mga editorial. Hindi ko alam kung i-declutter ko to guys or gugupitin ko na lang yung mga articles ko tapos i-frame ko, parang ganun, para at least may memory ako. Ang hirap talaga i-let go guys. Alam mo, ito pag nag-minimalist ka, ito yung pinakamahirap talaga i-let go, yung mga bagay na alam mo yun, may mga hugot ka. Ito yung mga pinaghihirapan mo eh. Alam mo, yung mga libro ko, hindi ko na dinala yung mga libro ko. Iniwan ko na sa binangonan. Ewan ko lang, pinagtatapon na yata yung mga accounting na libro ko, ganyan. Pero ito yung mga newspaper na alam mo yung dugot pawis na pinaghirapan mo to for yung tinatawag naming deadliest deadline para lang magpasa at saka ma-revision. Ito lahat talaga, dito talaga ako natuto talaga lahat na paano mag-wave ng words. Pasalamat ako dito talaga. Ito lahat, i-declutter ko ba to? Or di ko alam. Ang hirap i-let go talaga. Sobrang hirap ang i-let go. So ayun, nung pagkatrabaho ako, hindi talaga may alis sa akin yung pagsusulat. So pumasok ako sa Outrage magazine. Marami akong articles doon. So ipapakita ko na lang. So meron akong about, it's an LGBT-oriented magazine. It's the longest running LGBT dito sa Philippines. Yun, nag-build din ako ng portfolio using doon. And then after that, nagsusulat pa rin ako simultaneously sa blog ko. Kasi nga iba pa rin yung may personal touch ka na gusto mong i-post right away. So yung passion talaga ng pagsusulat talaga, hindi maalis-alis sa akin. Kahit nagtrabaho na ako sa call center, nagsusulat pa rin ako through blog. Kasi wala na akong medium eh. Wala na akong platform, wala nang newspaper. Pag tinanggal mo yung passion mo, tapos trabaho ka lang ng trabaho, tapos yung passion mo, parang wala nang meaning. Alam mo yung wala nang meaning, yung uwi ka na lang, wala kang gagawin. So, yun yung ginagawa ko para pampalipas oras aside sa paggawa ng pagiging digital content creators. Lahat ng mga na-experience ko, pinagsama-sama ko siya para maging digital content media creator. Kasi iba pa rin pag nagsusulat ka sa sarili kong blog na may sariling touch, and then yun, pakipag-usap sa inyo. Nasanay na rin ako talaga choosing the right words, yung mga ganun. So, nag-post ako ng
survey sa aking community tab. So, I'll check the survey. Ang sabi ko doon sa survey, responsibilidad ba ng isang anak ang magpadala o magbigay kada buwan sa mga magulang? 53% nagsabi na yes, 47 ang nagsabi ng no. At basahin natin, isa-shoutout muna natin yung mga iwan ng comment. Life on the road. Sabi niya, I base my vote on the word that you use, responsibilidad. So, no. But we can provide help in times of need. Sabi ni Michael Dave Lee, kung kaya mong magluho, bakit kailangan tanungin pa kung dapat papadalhan ng pera ang magulang? Well, kung may pension at sapat ng pera, pinagkukunan buwan-buwan ang mga magulang, pwede nang hindi. Pero kung wala, tungkulan natin ito na suportahan sila sa malaki man o maliit na bagay. O di kaya, kung walang-wala, kahit man regular na pagbisita sa kanila, malaking bagay na ito. Don't make excuse na marami kang bayarin kaya di ka makapagpadala. Tanungin mo na lang sarili mo gaano mo kamahal ang magulang mo. Doon malalaman mo ang sagot. Sabi ni Mateo Essenheim, para sa akin depende Kung wala naman kakayanan ng parents mo na makapagtrabaho at ikaw lang ang may kaya na makapaghanap buhay, I think dapat lang magpadala ang mga anak na kumikita naman. Di naman tayo pipilitin ng magulang natin kung wala naman tayong maibigay. At isa pa, hindi yun responsibilidad. Sabi ni Kitty Cutie, it is a yes for me. If I will not send money to my parents, who will? I don't want them to live on others people's money. Sabi ni Alvin Yuri, not responsibility but more on charity. Kung gusto niyo pong i-shoutout ako, mag-comment lang kayo and then make sure to answer, responsibilidad ba ng isang anak ang magpadala o magbigay kada buwan sa mga magulang? Mag-comment kayo guys ha, para mas-active ang ating usapan dyan sa comment box. So this has been Jonathan Urbuda saying keep smiling because life is worth celebrating for. Bye-bye! Happy weekend guys! Bye! See you in my next video!